pong inyong lingkod, si Chef Roy. Magandang umaga po muli sa inyong lahat. Mayroon pong babasahin sa inyo po sa Herbio 1:1-2. Pakinggan po natin. Ito po, Herbio 1:1-2. Noong una, nagsalita ang Diyos sa ating mga ninuno sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. 2 po. Ngunit sa mga huling araw na ito, siya ay nagsalita sa atin sa pamamagitan ng kaniyang anak. Sa pamamagitan ng anak ay nilikha ng Diyos ang sanglibutan at siya ang piniling tagapagmana ng lahat ng bagay. Ayan po. Gandang umaga po muli sa inyo lahat. Ang sabi po sa 1:1, nagsalita po ang Diyos noong unang panahon sa ating mga ninuno. Ninuno po yung mga naunang tao sa pamamagitan ng mga propeta. Nauna ko po sinabi sa inyo noon na ang mga propeta, sila lang po ang kinakausap ng Diyos noong panahon ng mga propeta. At ang mga propeta naman, sila po ang magsabi sa mga Israelita kung ano ang nais ng Diyos. Pero po, ang paraan ng Diyos na pagliligtas ng mga tao noon at para mapatawad ang mga kasalanan ng mga tao, inutos ng Diyos na maghandog ng hayop, depende sa laki ng kasalanan po. Baka kung malaki ang kasalanan, kambing, tupa, o kung maliit ang kasalanan, kalapate. Pero hindi po yun nagiging mabisa. Kasi po ang mga mayayaman, sinadya po kasi magkasala, ginawang payabangan para marami silang panghandog. Tapos yung mga mahihirap naman, hindi makapaghandog. Dahil mahirap lang, walang panghandog. Kaya po pinalitan ng Diyos ang paraan ng pagliligtas. Kaya po sa Herbio 1:2, sinabi po doon na, ngunit, nitong huling araw ay nagsalita ang Diyos sa atin sa pamamagitan ng kaniyang anak. So, shortcut po, intindihin natin. Yung anak niya ang sinasabi, si Jesus yun. Parang rektahan po, parang personal, no? Nitong dumating na si Jesus, itong huling araw, itong kasama tayo, nagsalita raw ang Diyos sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak. Para kasi ngunit, parang mayroong division po, may harang na bukod yung mga propeta, yung wala na yon, lipas na, dumating ang ating Panginoon Jesus, nagsalita raw ang Diyos Ama sa atin sa pamamagitan ni Jesus. Totoo po bang nagsalita ang Diyos sa atin, sa mga tao? Sabi naman po yung nakausap ko noon yun. Nagsalita, sabi niya. Anong sabi? Sabi ng may nakausap ko noon na, ibang dati kang hindi mo kilala ang Diyos, tapos ngayon mayroon ka ng parang magaan ang loob mong magsimba, aatin paglinggo, tapos magbasa ng Bible, aalamin ang patuntunin ng Diyos at kanyang kalooban at kanyang mga utos. At parang nais mo na ipamuhay ang salita ng Diyos. At damang-daman mo sa iyong puso at isip na gustong-gusto mo makinig ng salita ng Diyos. Kaya personal na nakipag-ugnayan sa atin ang Diyos. Pero mayroon pa pong malalim na personal doon. Bukod pa sa yung nabanggit ng kausap ko na banal na espiritu daw yun. Tama, totoo yun. Banal na espiritu po ang nanguna sa atin. Kaya tayo nakakasunod sa kalooban ng Diyos. Hindi po natin kaya kung sa sarili natin. Pero mayroon po talagang personal talaga na ang Diyos nagsalita sa atin mula sa langit. Mula sa langit po. Boses talaga na naririnig. Basahin po natin kung totoo ba. Basahin po natin. Unahin po natin sa Juan, unahin po sa Mateo
17:5. Pakinggan po natin, Mateo 17:5. Pakinggan po natin. Mateo 17:5. Ang sabi po dito, habang nagsasalita pa si Pedro, nililiman sila ng napakaliwanag na ulap. Mula rito may tinig na nagsasabi, ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Pakinggan ninyo siya. Pinagbilin nga po ng Diyos Ama na ito ang pinakamamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Pakinggan mo siya. Pero po, ito po, nandun sa bundok kasama ang tatlong alagad ni Jesus. Nung bumaba na sila, pinagbili ni Jesus sa mga alagad niya na wag niyo sabihin, wag niyo ipagsasabi ang nakikita ninyong pangitain hanggat hindi muling nabuhay siya. Pinagbili niya hanggat hindi siya muling nabuhay, wag daw ipagsasabi. Kaya po, sa madaling sabi, pwede talagang inutos din na ipagsasabi at isulat pag muling nabuhay na si Jesus. Kaya damay na po tayo. Kaya po pinasulat ng Diyos ang Biblia sa mga taong mga pinagkalooban ng banal na espiritu, mapinili po niya upang sa panahon natin mababasa. Kaya damay na po tayo roon. Meron po pong mas malinaw po, Mateo, pakinggan po natin uli. Mateo po muli, 3:16. Pakinggan po natin, ha? 3:16 sa Mateo. Nang mabautismuhan si Jesus, kaagad siyang umahon sa tubig. Nabuksan ang langit at nakita ni Jesus ang Espiritu ng Diyos na bumaba na parang isang kalapate, dumapo sa kanya. At isang tinig mula sa langit ang nagsabi, ito ang pinakamamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. So, nagsalita nga po pala talaga ang Diyos Ama ng makapangyarihan. Pinarinig po sa tao pala, hindi gaya ng mga propeta nung wala pa si Jesus. Propeta lang kinakausap. So, nagsalita. Para po kumpleto, meron pang isa. Dito po sa John 12:28. Pakinggan po natin, ha? John 12:28. Si Jesus po ay nakipag-usap sa Diyos Ama ng ganito. Ama, luwalhatiin mo ang iyong pangalan. Pagkatapos mo nun, isang tinig mula sa langit ang nagsabi, niluwalhati ko na ito at muli kong luwalhatiin. Narinig yon ng mga taong naroon. Kaya't sinabi nila, kumulog. Sabi naman ng iba, nagsalita sa kanya ang isang anghel. Sinabi ni Jesus sa kanila, ang tinig na iyon ay ipinarinig para sa inyo at hindi para sa akin. So, sinabi ni Jesus na hindi para sa akin, para sa inyo. Talagang pinagbilin po sa ating Diyos Ama makapangyarihan sa lahat na si Jesus na talaga ang ating tagapagturo, tagapagligtas at susundin. Wala na po yung mga propeta at ang dugo na po niya ang maghugas sa ating kasalanan. Wala na po yung dugo ng mga hayop. Kaya pinagbilin po, kasi kasabi ko po na nung panahon ng mga propeta hindi naligtas sa mga tao dahil sa pagkakasala nila na sinasadya dahil mayroon silang pahandog. Pinalitan po ng Diyos Ama ang taktika ang paraan ng pagliligtas. Kaya yun po si Jesus talaga ngayon ang ating pakinggan at wala na po yung mga panahon ng mga propeta. Kaya po wala na po tayo sa salitang mga Israelita lang ang kinalugdan ng Diyos. At wala po tayo sa mga Hudyo. Kaya po yung mga utos ni Moises,
ay, okay, anino po ng kaligtasan. Kung sinunod mo ang utos ni Moises na huwag kang mangalunya, huwag igalang mo ang iyong ama't ina, at huwag kang sasaksi ng hindi makatotohanan, ay okay po, talaga naman kailangan talaga yung maging mabait, matino, marunong makisama, matulong sa kapwa, at may kababaang loob. Pero, kung yun po ang ating basihan lang, kulang po yun. Kailangan tayo, sumasampalataya tayo kay Jesus, na siya ang ating tagapagligtas. Siya ang daan para makapasok tayo sa kaharian ng langit. Yun po ibig sabihin noon, yung dugo ni Jesus ang maghuhugas ng mga kasalanan, hindi yung dugo ng hayop ng panahon ng mga propeta. Kaya, noong panahon ng mga propeta, yun, dugo ng hayop, lagi ko pong sinasabi, pero ngayon, dugo ni Jesus. Kaya po, kahit na ikaw ay mabuting ama sa tahanan, pag sweldo mo, bigay lahat sa asawa mo, napakabuting ama, kumain ka na ba, magkaisa tayo, saan yung mga bata, sabay tayong kumain. Pero kung hindi mo pinaliwanag sa kanila ang kaligtasan mula kay Jesus, at hindi mo pinaliwanag sa inyong pamilya, at useless po yun. Mabait kayo, walang bisyo, hindi kayo mababae, at hindi kayo nagsugal, hindi kayo nagiinom, nagbibirhouse, pero useless po din yun kung hindi mo pinapairal ang Panginoong Jesus sa iyong tahanan. Kulang po yun. Maliwanag po yun, hindi na pwedeng mga tuwiran. Yung iba kasi namiminiso po Mabait naman ako Wala naman akong taong irrebyado. Wala naman akong taong kaaway. Walang nainis sa akin. Wala akong pinainisan. Kailangan pa ba yan? Kailangan pa ba yan mag-Bible study, magsimba? Kailangan po. Kasi, mabait ka lang, pero wala kang relasyon sa Diyos, yun po ay useless po rin yun. Wala ka rin pupuntahan. Pag tayo'y pumanaw, at hindi ka nakipag-relasyon sa Diyos, sa ibang araw po, sasabihin ko po, kasi masyadong mahaba ang video, alam ko po na pag salita ng Diyos ang napapanood ng mga tao, ay hindi po nila papakinggan, hindi po nila patatapusin. Kaya po, muli po ang inyong lingkod, si Chef Roy.